Dito ako ngayon, nakikita nyo naman, nasa loob ako ng sasakyan, no? And basically, hindi to sa akin mga kaibigan, but gusto kong sabihin na sa akin to. Okay? And I'll explain to you why. I will explain to you kung bakit ko gustong sabihin sa inyo na sa akin to, kahit hindi sa akin to. Hindi ko sinasabi to para magpakul sa inyo, no? Wow! Kasi may certain mentality ang mga Pinoy, no? Na pag nakakotse ang isang tao, no? Ang cool, takinang rich nga, man. Takinang, ganto ganyan. Takinang kakotse yan, big time yan, mga ganun, no? Pero hindi yun ang intention ko kung bakit ko gustong sabihin sa inyo. At this very moment, sa akin tong kotse na to. You know why? I'll explain it to you why. What if, tanong lang mga kaibigan, what if lahat ng bagay na gusto mong makuha, no? Whether it's bahay, pera, lupa, kotse, savings, travel abroad, business. What if pwede, no? Alam mo bang pwede? And it's possible, mga kaibigan, na lahat ng bagay na binanggit ko sa'yo, posible mong makuha lahat yan, no? Sa pamamagitan ng tinatawag na law of attraction, no? Ito yung isang bagay, mga kaibigan, na napaka-komplikadong i-explain sa inyo. I want you to make your own research about it, no? Pero law of attraction exists. Okay? Para siyang law of gravity, na pag tumalon ka, babagsak ka. Pag tumalon ako, hihilahin ako ng mundong to pababa. Okay? Law of gravity, it exists. Hindi natin alam paano siya fully nag-work. Okay? Hindi natin alam paano siya gumagana, paano nag-work ng ganun yung gravity sa mundong ito. Pero we know it exists. Same as with the law of attraction, mga kaibigan. It exists. Yung bagay na iniisip mo, no? Nasisend out yan sa universe. Tapos, sila yung nag-a-arrange. Yung mundong to, yung universe mismo, yung sinend mong vibration out there, somewhere in the universe, binabalik nila sa'yo kung ano yung thoughts na nilabas mo. So, ano ibig sabihin nito, mga kaibigan? If you want to change your life, you have to change your mind. Okay? I'll start it with that. Kung gusto mong baguhin ang buhay mo, baguhin mo muna yung takbo ng utak mo. Kasi kung ano yung mga bagay na nangyayari sa iyo ngayon, lahat yan, nagmula sa utak mo lang. Nagmanifest lang yan into reality. Okay? Why? Because your thoughts, okay, becomes your words. And your words becomes your action. And your action becomes your reality. Kung ano yung mga bagay na inisip mo, magmamanifest yan into real life. Some way, somehow, no? Kasi yun yung laging tumatakbo sa isip mo. Hindi ka ba nagtataka? Lagi mo sinasabi, pag hiningihan ka, sinasabi mo wala kang pera. Kaya ang nangyayari, lagi ka talagang walang pera. So kahit wala kang pera, anong gusto ko sabihin, mga kaibigan? So kahit wala kang pera, wag mo sasabihin wala kang pera. Kasi ganun nag-work yung law of attraction. Yung iba sa inyo baka nawiwirduhan sa mga sinasabi ko, no? Pero make a research about it on the internet. It's available dyan, online, no? I'm pretty sure maraming kwento dyan, istorya, online, on how they use the law of attraction. And that's the same reason why gusto kong sabihin sa inyo, mga kaibigan, na sa akin tong sasakyan na to, at this very moment, no? Niraramdam ko lahat yung aircon, yung feeling. Kasi, mga kaibigan, in order to manifest yung mga bagay, no, into reality, kailangan mo silang hindi basta isipin. Kailangan, alam mo yung parang meron kang excitement sa puso mo na nararamdaman kasi alam mong mapapasaya yung isang bagay. Yung feeling na yung crush mo, yung nililigawan mo, napasagot mo, parang ganun yung pakiramdam. Di ba? Well, anyway, i-explain ko sa mas detalyadong paraan sa inyo sa mga susunod kong vlog. Pero sa ngayon, mga kaibigan, puputulin ko muna doon. Mahirap siyang talakayin sa inyo kasi very, very complicated tong usapin na to. Pero napakasaya niyang pag-usapan kasi alam mong may pag-asa ka sa buhay. May pag-asa pa tayo sa buhay, guys. Regardless ng kung ano man nangyayari sa'yo, no? So, guys, alis na tayo. Yan po yung kotse ko. At may pupuntahan tayo. Hindi, joke lang yun.
Alright, motherfuckers! Tanong ko muna si Kong, saan mo nakita tong sasakyan na to? Paano mo nalaman at paano mo naisip na bakit ito yung gusto mong sasakyan? Tagal na, bata pa ako. 10 years ago. Hanapin mo yung post. Ayan, merong post, ayan. Yan yung post niya, 8 years ago ata to, no? Una ko siyang nakita sa networking. So yung upline ko doon, si upline na J.S. Cuber, isang rockstar. Nakita ko, first time niya dinala yung bago niyang Lincoln Navigator. Tapos nakita ko, kapangalan ko. And dami sports car doon, pero hindi yun, ang nag-stick out sa akin, hindi yung sports car, yung mga Lamborghini, gano'n. Pero nag-stick out sa akin yung Lincoln Navigator kasi nga, kapangalan ko. Tapos after no, ever since, parang from time to time. Hindi pa ako nag-YouTube doon, pinapost ko na siya, na gustong gusto ko siya. And hindi ko alam na 9 years from now, 9 years from that day na pinost ko siya, mangyayari pala siya, na posible palang makuha mo yun. Although, hindi siya mabilis, pero Nangyari. ang punto ko, nangyari siya. And kung tatanungin mo ako 9 years ago kung magkakaroon ako nito, hindi ako maniniwala. Kasi hindi ko alam kung paano. Pero, pinost ko lang. Parang, inatrack ko lang na gusto ko talaga nito. Siyempre, sinama mo yan ng sipag, tsaka pagpupursige. Siyempre! Eh, ba't ka galit? Baka kasi meron ka na parang merong attract lang, tapos wala namang Ginagawa. Hindi mangyayari yun. So, dapat nag-a-attract ka at the same time, nagsisipag ka. Sinabi ko nga sa kanya, wala kasi akong ganong bagay na in-attract. Wala akong particular na pangarap na natupad. Siya kasi, talagang ang gusto niya, Lincoln Navigator, nakapangalan, na parang Lincoln Navigator, bibiling ko. Tapos nagkaroon siya ng mismong Lincoln Navigator. So, tinatanong ko si Kong, kung anong pakiramdam mo na yung mismo, ang pangarap mo parang general minsan eh. Gusto mo magkabahay, gusto mo magkaganto. Wala kang exact na nakikita kung ano yon. Pero ikaw, meron kayong pangarap mo kagaya nito Lincoln Navigator na talagang Lincoln. Kaya tinatanong ko siya nung nakuha niya to, anong pakiramdam mo na yung mismong talagang particular na pangarap mo natupad? Diba? Gets mo? Specific, no? Specific! Kaya nga, when it comes to dream boards, kailangan yung dream board mo is specific. Anong model, anong kulay. Kailangan specific ka para nakikita mo sa utak mo, tapos bumabaon sa subconscious mind mo. Yung ano, yung, di ba, ang ibig sabihin pag may pangarap ka, may timeline ba siya? For example, to, Lincoln, sana by 2020. Maganda sana, meron. So may ganun ka sa mind wala, mo? actually wala. Hindi, yung dream board mo sa bahay niyo. May ano siya, parang Hindi, parang meron ka ng long-term goal na sana. Yung ganito. kasal doon, ano yung timeline niya? Yung magkaroon ka ng pamilya, kailan yung timeline doon? Malay mo kayo. Malamang ko lang. Malay mo, ngayong taon na. Ba't pumilit? Taray. Hindi nga, sure ka? Baka lang naman yung timeline nun na isama mo mga 9 years ago. Oh. Na parang this 2021. Ayan, 2022. Ay, malapit na siguro yan kasi 29 na ako eh. Perfect. I think it's time. Pero yun nga, 30 na pala ako, puta. ang tanda mo na, grabe ka, walang nagpapakasal ng 30. Iaabuti mo yung 29. Grabe, 30 ka na. Hindi ko alam. Parang few days ago, I was 20 years old. Time flies Nagkakilala so fast. tayo 24 ka, tama? 23. Ako ngayon, yung nagkakilala tayo. Yan yung edad mo nung nagkakilala tayo. Yung edad mo ngayon, edad ko nung nagkakilala tayo. Tapos 18 ako noon. Kaka-18. Kakainin. Grabe, ang tagal na, mahal. Kung nabibili lang yung edad, bibiling ko yung edad. Pabalikin mo lang ako sa 20 years old ako. Kahit back to zero ako, gawin mo lang ako 20 ulit. Tapos yung knowledge na meron ako, mag-i-stay. Kaya kong ulitin lahat ng ginawa ko. Nang mas mabilis, no? Nang mas mabilis at mas bata ako. Lagi niyang sinasabi yan. Kaya nga nung nasabi niya na yan, naisip ko na habang bata talaga ako, simulan ko na siya. Kasi yun yung nire-request niya ngayong 30 na siya. At least pag nag-30 ako, hindi ko na kailangan isipin na sana bumibili ako ng edad. At least ngayon may nag-guide sa akin na simulan ko ng bata pa ako. Kaya kung ano-anong ginagawa ko, at least pag umedad ako ng 30, nagawa ko yung feeling ko na na-maximize ko yung edad ko ng bata pa. Nagawa ko yung mga pwede kong dapat gawin. Nakakagulat kasi 10 months from now, 30 na ako. Parang kailan lang gumagawa akong video sa bahay, I was 23, 24. 30 na ako. The fuck? Nasaan ako? Ano to? Taka na! Oh my God! Sino ka? Ano nangyayari? Pati ako si
Bakit nandito ako? Nasa bahay lang ako kanina. Gumagawa ko ng lutusan lang ako ni Mama sa palengke. Ano nangyari? Lutusan niya lang ako sa palengke kanina. Bumili ng gulay. Ilan taon na ako? 30. Ha? So, nandito tayo sa episode ng hypnotism. 24 lang ako. 30 ka na akong TV! Tingnan mo yung balbas mo pang matanda. Isang episode tayo. Car-raid ba to? Ang weirdo na eh, no? Ang depressing na. Ngayong 2021, galingan nyo na lahat. Kasi, kumbaga may limit lahat tayo. Kung ano man yung gusto mo, hindi lang pera, man ang definition ng success is pera eh. Depende sa'yo kung ano yung definition mo ng success. I deeply wish that you will achieve it in this lifetime. Drone shot, motherfuckers. So, ganun ko ginawa yung drone shot ko. So, meron lang akong gustong pag-usapan natin, guys, habang nandito pa ako sa bubong. Meron lang pumasok sa isip ko, no? Kasi nakikita niyo ba yun yung kalangitan? Hindi yung antena namin. Hindi yung antena, yung kalangitan. No? Napakaganda, mga kaibigan. Ang ganda ng gawa ng ating Panginoon. Di ba? At kasing taas, no, ng mga ulap na yan, no? Yung mga pangarap natin sa buhay lahat. Pangarap na lang ang walang bayad, no? Kasi nangyayari mga kaibigan, di ba? Pag bata tayo, ang tataas ng pangarap natin. Tapos, dahan-dahan, little by little, habang tumatanda tayo, habang nare-realize natin kung ano yung meron sa tunay na mundo, yung mga pangarap natin mga kaibigan, ang nangyayari, lumiliit. Nabubuksan yung mata natin sa realidad, no? Hindi katulad nung bata tayo, ang tataas ng pangarap natin. Gusto ko lang siguro sabihin na yung mga pangarap nyo nung bata kayo, buhayin nyo ulit guys, buhayin nyo. No, I don't care if you're 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70 or 100 years old. Kung meron mang 100 years old na nanonood sa akin dito, no. Maganda lang mangarap kayo. At kung mangangarap kayo, syempre, maganda na yung mataas. Alam mo kung bakit? Para pag bumagsak ka, at least, babagsak ka saan? Sa bubong. So, sobrang taas ng pangarap mo. Diba? Sabi nga nila eh, aim for the sky, no? And if you fail, at least you fall on the roof. Hindi ko alam kung tama yung pinagsasabi ko. Hindi ko alam kung tama yung pinagsasabi ko. Basta nag-gets nyo yung punto ko, no? Aim for the sky, no? At sana, katulad nitong antena na to, mga kaibigan. Itong antena na yan, sa likod ko, matanda pa ata sa akin yung hype na yan, no? Ilang bagyo na dumaan dyan, mga kaibigan. Ilang beses na tumamba yan. Pero still, tignan nyo naman. Nandiyan pa rin siya hanggang ngayon. Sana maging ganun tayo sa mga pangarap natin. Guys, na kahit ilang beses tayong tumamba, ilang beses tayong madapa, ilang beses tayong, alam mo yun, mahirapan, no? Ilang beses ka nang sumuko, pero putang ina, bumabalik ka pa rin. Kasi talagang mahal mo yung ginagawa mo. Siguro yun lang ang isang recipe para talagang magtagal ka. Kailangan mo, ikaw, lalo ka na habang bata ka pa sa mga nanonood, hanapin mo yung bagay na gustong gusto mong gawin, no? Find, no, the things that you love and you'll never work for a day. Hindi ko ulit alam kung tama. Basta ganun yung thought niya. Hanapin mo yung bagay na gusto mo at never mong mararamdaman na nagtatrabaho ka, no? Kable, pali pa rin. Yo, what's up po? Hello po sa inyo lahat. Gawin po kayo sa camera, kita po kayo, nasa vlog po kayo lahat. Salamat po sa energy niyo. Kayo po, ano? What's up sa inyo mga ba?
Sa mga oras na to, tumulo na lang yung luha ko. Naalala ko lahat. Nung sinabi niya sa akin na pangarap niyang tumugtog sa harap ng maraming tao. Sobrang proud na proud ako sa'yo, mahal. Iba ka. Sobrang saya ko na katabi mo pa rin ako sa isa na namang milestone na nakamit mo. Deserve mo lahat ng to. Dahil napakabuti ng kalooban mo. Mahal na mahal na mahal kita. Magandang gabi, rakrangan. Kami po ang Bandang Club. Rock and roll! Ano yan? Nanalo ng 3 awards. Oo, alam ko yan. Nag-comment ako sa video niya dun eh. Hindi invite yan. Bawal daw dugit dun eh. Kaya hindi ako na-invite sa ganyan eh. Mali ko. Venue ng paggaganapan ng awarding ceremony, mga kaibigan, no? Ano akala mo, Will, ikaw lang mananalo ng award, ha? Ano? Akala mo ikaw lang? Ako rin. And the winner for the Under the Influence Award of 2017 is Kong TV. Wow! 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 Panalo ta! Panalo ta! Panalo tayo! Papasalamat ko ako sa award na to, Under the Influence Award, na pinagkaloob mo sa akin ng Excite Booster. Maraming salamat po sa inyong lahat. Power! And the nominees for the favorite social media influencer of the year are favorite social media influencer Ba't ka tumatayo ka na? Lincoln Dog Velasquez! Gusto ko lang magpasalamat sa Kita Sinaya Awards. Sa award na to,